tayo po ay maraming ibabalita ngayong gabi at kailangan na nating puspusan para may matapos tayo. Ano ho? Marami tayong pag-uusapan ngayon and of course, happy Women's Month po sa lahat ng mga kababaihan. Please don't get me started. I know controversial ang Women's Month. Pinangungunahan ni Ann Curtis, no? So, yan ang ating ibabalita for tonight. Ewan ko kung nabalitaan nyo na or kung ano man na nangyari. Kung saan nyo napulot sa Facebook, Instagram, Reddit, TikTok. No? Maraming avenue para malaman ng balita. So, nakita ko to. Di pa tayo. Ay, may bago pala tayong house. For Balitang Ina News. Let's go. Ayun. So, hininaan ko yung ating background music, no? Pero, teka lang. Tingnan natin kung, ayun. Ayan. Ayan. So, ito po ang ating unang kwento for tonight. I don't know actually, I don't know kung sino to, but I think he is a congressman or representative. I don't know. But let's watch kung ano man ang sinasabi niya. Ayan. Volume up, please. Wait, lasiyahin, alam mo minsan, nasa Shangri-La ako, nakita mo si Ann Curtis, ang ganda-ganda pala niya. You know, may desire sa loob po na nagtinit talaga. Na-imagine ko na lang kung anong pwedeng mangyari. Pero siyempre, hanggang imagination lang yun. Pero, di naman siguro ako pwedeng kasuhan dahil kung ano-ano yung na-imagine ko eh. Thank you very much, Madam. Wait lang. The Honorable Zamora, Madam Chair, I would like to have those statements stricken from the record. Madam Chair, sinabi sa sexual dun sa sinabi ko. Dating immoral. Excuse me. I said may na-imagine ako. I think there is nothing wrong. Nevertheless, Madam Chair, I want that deleted, the record. Can the Chair hear the proper motion towards striking the motion from the record? Honorable Zamora? Madam Chair, I want to strike those statements. Objection. Madam Chair, there is a motion to strike out from the record the earlier manifestation of the Honorable Suntay about his imagination upon seeing Ann Curtis. And one here, a second. Same has been seconded. Is there any objection? The same has been objected to. Let us now divide the House. Those who are in favor of the motion, please raise your right hand. With all due respect to my friend, Congressman Bong Suntay, it is just the start of the Women's Month. And I don't think that we should be hearing such comments from our dear colleagues. We are not censuring anything, but we are reminding them that, in fact, we should support women by not saying these statements. Next week, Madam Chair, for the record, I'll be attending the UN conference on the 70th Commission on the Status of Women. This is, I'm sorry, Madam Chair, I just wanted to say this. Ate, pakibilis! Removing structural barriers to women's empowerment, and things like this do not empower women. Thank you, Madam Chair. Nahihirapan na akong ituloy yung video, no? Medyo, ay nako. I'm only limited to English due to limitation of voice to text. It's okay. It's okay, Ange. Pero, my God! Anong lagi niya pinaglalaban na hindi immoral? Walang immoral, walang illegal. Okay, ano tayo sa illegal? Walang illegal. Okay, wala namang illegal na magsalita. Pero immoral? Dude, that's coming out of your mouth. That is literally coming out of your mouth. That's immoral. Immoral na yung lumabas sa bibig mo. Like,
bakit tayo natatawa? Ayun lang yung isang question ko dito sa palabas na to. Bakit natatawa sila? Bakit bakit hindi bakit hindi sila, oo sige, pino-point out nila na disgusting yon, na hindi maganda yung ganong klaseng hindi maganda yung ganong statement coming from a public servant. What is happening in the Philippines? I don't know. Parang bigla na lang nagkaroon tong mga taong to ng parang lumakas yung loob nila to say such things. Akala ko ba they are di ba? I mean, you're not supposed, ano ba to? Unwritten rule ba to? Di ba tinuturo to? Sa school pa lang yan, grade school levels of stupidity. Sa school pa lang tinuturo that you should never say those things. 2026 na naman na. Diyos ko, ilang taon nang nakalipas na ganito tayo. Bakit? Bakit? 'Di ba? Hindi ko na matagalan yung sinasabi ni Kuya Girl at hindi ko na rin matagalan yung reactions. Parang sa akin kasi nakukulangan ako sa reactions from the women inside the courthouse or the room, na bakit nagiinit? Ako rin nagiinit yung ulo ko. Nagiinit yung ulo ko sa mga ganitong klaseng tao na ano ba yun? Sir, di ka ba nandidiri sa mga Siyempre, di siya nandidiri kasi meron nga siyang desire. Pero bakit natin inaalaw? Why are we allowing such statements? Hindi man si Ann Curtis yan towards women, any women, any woman, girl, lady, woman. Bakit allowed? At bakit may nag-vote? Bakit? Ang dami kong bakit. Ganyan na ba? Shucks, kung tatay ko to, nakakahiya siya. Nakakahiya ko siya. Like, ganyan ba? Oh my God, naalala ko na naman yung last week, yung si Aragon. Speaking of him, meron siya mamaya, hindi siya nagpahuli. Ito, sabi naman niya sa isa, we should not put malice in something which is not malicious. Para talaga sa kanya, hindi malicious yung sinabi niya. Para sa kanya talaga, hindi talaga, walang mali. May something wrong kay kuya. May something wrong sa kanya. Hindi talaga maganda na ganito, na parang walang accountability kasi hindi niya nakikita, hindi niya alam, hindi siya aware na mali yung sinabi niya kasi he sees nothing wrong in it. Walang masama sa sinabi niya at hindi daw immoral yun. What? Sir! Paano ka tumanda sa mundong to na hindi ka nabubugbog kung ganyan ka? My God! What would he feel when I say he should get violent? Diba? Siyempre, magmo-motion siya, diba? Kaya nga, sasabi ko what's the definition of imagination? What's the definition of desire? You know, only a dirty mind can impute something which is dirty. Dun sa statements na yon, I can say, I desire to work for ABS-CBN because I can imagine myself as a reporter. Is that criminal? Is that unlawful? Is that bad? Kung sasabihin ko, I desire po maging agamulak. I imagine ko sarili ko maging agamulak. Is that unlawful? Is that immoral? Saying those? Now, it depends on, siguro pag madumi yung isip mo, then sasabihin mo, ay, ano yan, immoral yan. But siguro, hindi madumi yung isip ko Ako, I just know how to appreciate you. And kaya sinabi ko, minsan, nai-imagine ko rin na po si Aga Mulak Nung bata ko, sinabi nila magkamukha kami. Pero, sir, ayun, na-imagine ko lang. At design ko rin maging kasing gwapo niya. Baka pagka pinanganak ako ulit. Now, is that immoral? Should it be stricken out from this interview? You should not put malice in something which is not malicious. Lang. And this is very important. Sabi ko kaya una pa lang, kahit anong first station, sabi ko,
members of the committee should not only appear impartial, we should be impartial because we are hearing an impeachment complaint on the second highest elected official of the land. And Tumigil ka na nga, kuya. Naiinis ako kasi hindi ganun yung hindi magkaibang context yung sasabihin mong nakita mo si Ann Curtis at nagkaroon ka ng desire. Nag-init yung loob mo. Anong ibig sabihin nun? If you appreciate beauty, that's very different in appreciating beauty. Magkaiba yung sasabihin mong nag-init, nagkaroon ka ng desire. Okay, yung sa sinabi niya dito sa interview na to, tama naman siya. Wala namang masama kung sabihin ko, I imagine myself to be a very successful VTuber kasi I desire to be successful one day. Wala namang masama dun sa imagination and desire in one sentence kung ganun ang context. 'Di ba? We all desire to be successful, to be whatever, kung ano man yung nai-imagine natin. Pero to have that conversation or to put context to that na may kasamang babae, anong ibig mong sabihin in the first place? Ano bang ibig sabihin na nakita mo si Ann Curtis, ang ganda niya, nakaramdam ako ng desire, nakaramdam ako ng pag-iinit. Ano? Implied yon, automatic implied yon. Walang nagpuput ng malice, walang nagpuput ng immorality, kundi yun na yun itself. The statement itself is immoral and malicious. Galing sa bunganga mo pa. Okay? Walang masama, again, kung magkaroon ka ng imagination at desire in one sentence, basta wala kang sasagasaang tao or wala kang parang, kasi ang hirap kasing sabihin na malicious kung para sa kanya mismo, hindi malicious yung sinabi niya. Ano bang tawag doon? Napaka tone deaf? Parang ganun eh. Parang wala kasi siyang remorse na, ay shucks, mali yung sinabi ko. Hindi, lalabanan niya talaga. Walang masama sa sinabi ko. Walang masama magkaroon ng desire. Girl, the only desire that you can have towards a woman should be to your wife. And still, it's out of the question, bakit mo sasabihin yon sa court hearing? Sa impeachment hearing? My God! Alam mo, there's a time and a place where you can share your desire, may platform na iba para doon, pero hindi para sa ibang babae, para sa asawa mo lamang. And I believe he's married. He is married. Kasi I've seen a response, an apology letter from his wife. Basahin natin siya mamaya, but let's just see what's going on with him pa. Agoy, jahika boy capsicum. So, sabi dito, Quezon City Representative Bong Suntay is facing a complaint at the Office of Ombudsman accusing him of committing public crime over his lewd remarks on actress and television host Ann Curtis during the impeachment proceedings at the House of Representatives. 9 women, including members of the widely known organization World March of Women, filed a letter serving as a complaint affidavit on Friday against Suntay, accusing him of violating several laws, such as Republic Act number 11313. Paano babasahin to? 11313 or the Safe Spaces Act and its implementing rules and regulations. The other laws that he allegedly violated were RA 9710 or the Magna Carta of Women and RA 6713 or the Code of Conduct and Ethical Standards. Here you go. Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. My God, ang dami niyang na-violate. Tapos parang wala pa rin talaga sa kanya. Sana ganito yung mga nata-terminate din sa work. Kasi di ba sa trabaho pa lang, di ba? Pwede kang ma-HR sa sarili mo, sa sentence na ganun. Pwede kang ma-HR. Di ba? My God! Hindi ako natatawa because I find it funny. Natatawa ako kasi parang the level of audacity and
stupidity of this public servant na to think, wait lang, ano ba yan? Ingay ni Mori. To think na wala siyang masamang nasabi, tapos tayo lang yung nagbibigay ng mali siya sa statement niya. I don't think so. I really don't. I'll call it BS. Yeah, we deserve better. Sino ba bumoto dito? Sino ba bumoto dito? O sabi dito, kung sa corporate setup to, matik may kaso na to sa HR. How much more pa kaya kung national television nakalagay sa records? Pero may question ako. Bakit kailangan tanggalin sa records? Are they protecting him? Question? It's just a question. Pero at least naman, di ba, may television, may nakita naman sa record, not really the official record, but the record of the videos. Di ba? The pervert of QC, thank you. Tanga ng moonface na to, manyak na masibap. Another QC rep corrupt, din siguro kaya kagaya nun amoy panis na gatas tong congressman. Wala bang HR sa Senate? Ayan no, incident report na yan no, Divine. Diba? Ang ingay ni Morris One. Kaboom! Yari yung fictitious imagination story mo. That's so funny, Mori. Wala, ang ingay talaga ni Mori. Wait lang Diba? Ano ba yan? Speaking of incident report, syempre, ang boy of the day, boy of the week, boy of the month, ay si Bong Suntay. Hindi magpapatalo to. Siya na naman, hindi na naman siya magpapatalo. Basahin natin ha. Ang sabi ni kuya mo ha. Kahit hindi si ang tinitignan mo ng may pagnanasa. Kalbo! Ina ka. Bakit dumoble? Sakit sa tenga. Bakers! Ano ba yun? Hello! Pakka naman ganon. Ang sakit sa tenga, punyemas. Hello. Gulat ako. Kalkalbo. Kaya, kalkalbobo. Hello, Makers! Welcome sa stream. Uy, meron tayong pinag-uusapan. Medyo controversial. Ano na nangyari? Gulatan na naman to. Ba't ako damay? Si Makers lang Makers lang Usually si Arsian si Sir Arsian. Okay. So, babalikan natin yung context. Ito yung context nun, Makers. Pakinggan mo ha. Listen, stop, listen, and learn. At lastly, alam mo minsan, nasa Shangri-La ako, nakita ko si Ann Curtis, ang ganda-ganda pala niya. May desire sa loob po na nag-init talaga. Na-imagine ko na lang kung anong pwedeng mangyari. Pero siyempre, hanggang imagination lang yun. Pero, di naman siguro ako pwedeng kasuhan dahil kung ano na-imagine ko. Thank you very much, Madam Chair. Yun lang naman ang sinabi ni Kuya sa Senate hearing tuloy. Sa House of Representative hearing, no? Ang isa po nating public servant ay nag-i-imagine at nagkakaroon ng init sa katawan, no? Pag nakakakita ng Ann Curtis, yan po siya. So, sabi dito, ito naman si Kuya dahil meron na namang ganap na ganyang salita, no? Basahin natin ang sabi na naman ni St. Alvin. Diyos me. Kahit hindi si Ann ang tinitignan mo ng may pagnanasa, may mag-iinit sa loob mo. Lalo na kapag nakalabas pa ang cleavage mo at legs. Kaya Filipino men, protect your wife. May sin of lust kasi. And Filipino women dress modestly to avoid sexual desires. Alam nyo, mahirap talaga yan iwasan. Si Jesus lang ang makakatulong sa'yo ma-overcome yan. Halika dito, sampalin kita. Ano bang sabihin yun doon? Ano yun? Ano bang ibig sabihin yun doon? Unnecessary comment. Yung ano ba yan, nung congressman ba siya? O representative? Yung dito sa nauna, ano bang dapat sabihin? Hindi ko rin alam kung anong dapat niyang sabihin. Anong example? Bakit bigla niyang nabanggit si Ann Curtis at nag-iinit siya at nagbabaga ang kanyang nararamdaman? Hindi ko talaga alam bakit ganon. Why? Why you say that? I mean, dapat bang may sabihin
niya yon. Hindi, dapat hindi niya sinasabi yon. Tapos ito pa yung sagot niya, oh, Makers. Oh, gigil ako. Kaya nga, sasabihin mo what's the definition of imagination? What's the definition of desire? You know, only a dirty mind can impute something which is dirty. Dun sa statements na yun, I can say, I desire to work for ABCBN because I can imagine myself as a reporter. Is that criminal? Is that unlawful? Is that bad? Kung sasabihin ko, I desire po maging agamulak, I imagine ko sarili ko maging agamulak. Is that unlawful? Is that immoral? Saying those? Now, it depends on, siguro pagka madumi yung isip mo, then sasabihin mo, ay, ano yan, immoral yan. But siguro, hindi madumi yung isip ko Ako, I just know how to appreciate beauty. And kaya sinabi ko, minsan, nai-imagine ko rin ako si Agamulak Nung bata ako, sinabi nila magkamukha kami. Pero, ayun, na-imagine ko lang. At design ko rin makita sing gwapo niya. Baka pagka pinanganak ulit. Now, is that immoral? Should it be stricken out from this interview? Yun lang. We should not. The stress that I am feeling. My God. Hi, Poru! Welcome to the stream! Kuya Poru! Hello po. Siniraan pa talaga si Agamulak. Nananahimik si Agamulak Bakit nadamay pa Diba? Okay naman, dinner. Nice. Ako ay nagsalad lang. Pero ang itsura ko po ay itsurang hindi nagsasalad. Hello. Kamusta? Ayun, sabi ni Makers, dapat ini sa puso na lang niya, parang kinahiya niya sarili niya doon. Kasi I mean, bakit sasabihin mo yun sa hearing? Like, you're a representative, you are a public servant, and yet you are making such comments, such statements, na kapag nakakita ka ng Ann Curtis, ay nai-imagine mo na lang? At nag-iinit ka at nagkakaroon ka ng desire? What does that mean? Of course, it means just one thing. Kasi kung sasabihin mo, I imagine myself to be Agamulak and I desire to be as handsome as he is, wala naman talagang mali siya dun sa statement na yon. Kung dun mo ilalagay yung context of imagination and desire. Isa pa yung lalaki na yun, tapos kaya nga bumabalik na naman siya, sabi niya, nope, hindi pwede, it's still me, ako pa rin, dapat, ako ay ibibida muli, ganon. Hindi ko naiintindihan ngayon bakit parang mas dumarami, hindi ko naman masabi na dumarami, pero parang mas napapadalas na ang mga lalaking ganito. Yung nag-out talaga sila na nararamdaman nila pagdating sa mga ganyan. Although, on the contrary, meron siya sinabi dito, sabi ng Inquirer.net, kaya Filipino women, protect your wife. Filipino women, dress modestly. Okay. Ako, susuportahan ko to Susuportahan ko tong protect your wife. True. Men should protect their wives. Meron din nagsasabi na dress modestly. Sometimes, meron din kasing extreme na ganyan. Extreme, super extreme. May mga tao na para ma-express nila yung sarili nila, they kinda dress in a certain way that makes us uncomfortable. Kunwari, sobrang labas na yung ganito, sobrang kita na yung ganyan. It's very uncomfortable for people to see that. Pero para sa kanya, expression of freedom. Kasi hanggang saan ba yung freedom na yon? Siyempre may hangganan yan. When does that expression of freedom crosses the line? Na para masabi nating ang immoral mong tignan. May mga ganyang judgments kasi. Because you can wear whatever you wanna wear. True. May binabagayang lugar. You cannot wear something very provocative inside the church. You cannot do that kasi they have rules. You cannot wear very revealing clothes sa school. Bawal din yan. So, di ba? Parang ano ba ang hanggang saan ba yung line bago nako-cross yon? Para masabi nila na you should dress modestly. Dahil ba hindi na ba talaga nagde-dress modestly ang mga babae? Okay, comment ko dyan. Yes, some people are not really dressing modestly.
True naman yan, reality yan, nakikita natin yan kung saan-saan. But, does that give us the consent to imagine, to sexualize people, to touch them, to insult them? Do we have the right to do that? Wala. Wala tayong karapatan gawin yun. Alam niyo, mga taong to, parang hindi mga pinalaki ng magulang. Alam niyo ba yun? Parang kulang sila sa gabay. No? Hindi ko alam kung nasobrahan ba to ng gatas o parang alam mo yun, yung respeto kasi sa babae, lalo na sa asawa mo, totoo to yung protect your wife, totoo yan. Kasi may sin of lust. Although, tinitingnan lang natin kasi yung isang spectrum or isang lens sa Bible na may sin of lust. But there's also this thing of sexual urges and desires na makasalanan din naman. Lalo na kung hindi mo nararamdaman yun sa asawa mo. Nararamdaman mo yun sa ibang tao. Hindi ba pwedeng mapigilan mo yung urge mo? Hindi mo ba pwedeng pigilan yung desire mo? Nagiinit yung kamay ko. Ako nga, nagiinit yung ulo ko eh. Nagiinit yung ulo ko. Na-imagine ko kasing sinampal ko siya. May kanya, meron akong desire. Meron akong desire sampalin siya. Pero yon, di ba? Hindi naman ibig sabihin na hindi nagde-dress modestly ang isang babae. Let's just say, na hindi nagde-dress modestly or hindi nakadress modestly ang isang babae. May karapatan ka na bang ano bang term doon? Mag-init? Meron ka na bang karapatang mag-imagine ng kung ano-ano? Yung libog mo, kasalanan namin mga babae yon. Hindi ba pwedeng kasalanan mo yon kasi hindi mo makontrol yung libog mo, sir? Sir. O, syempre hindi magpapatalo tong si kuya. Diyos me. O, ito na naman si kuya. Sabi niya dito. Ayan. Kahit hindi si Ann ang tinitignan mo ng may pagnanasa, may mag-iinit sa loob mo. Kasi in-specify niya pa, lalo na kapag nakalabas pa ang cleavage mo at legs. Kaya Filipino men, protect your wife. May sin of lust kasi. And Filipino women dress modestly to avoid sexual desire. Actually, you really cannot avoid sexual desire from somebody na hindi marunong mag-control ng urge. Kahit masabi mo naka-jacket ka, balot na balot ka, kung manyakis yan, manyakis pa rin yan. Maghahanap ng ng paraan para mangmanyak. Hindi dahil ganito yung damit ko. Hindi dahil babae ako. Ang init-init, tas magja-jacket ako kasi ayokong mapagnasaan. What? Alam niyo, ang mahirap talaga yan, iwasan. Si Jesus lang makakatulong sa'yo na ma-overcome yan. Sir, you're not helping. Oo, kailangan ng guidance si Jesus, pero hindi si Jesus palagi ang sagot. My God. Ito na naman si Jesus, pinapa-overtime nyo na naman siya. Oh, sabi ni Senyora, nakalimutan ka na nga namin, tas may entry ka na naman. Nakakaloka. Divine. Ito na, may mga nag-react, of course, from Karen Davila to everybody. So, pakinggan natin yung sinabi nila. After that, isusunod ko. Ano itong maglalit? Gusto mo lang sabihin po or sabihin. Like, ang marso po ay women's mahaba. Yes, yung nangyari po, yung sinabi ni ng isang representante. Di ba lang, si represent si Congressman Suntay, di ba, marami na hindi conscious at aware. Yes, misogynistic comments, diba? Tama. Sa mga kababay. Ano bang Tagalog kasi baka hindi mo hindi? Oo nga yung misogyny. Oo, nakaka-insulto sa babae. O sa babae, walang respeto. Dapat wag na natin tanggapin yung minsan biro-biro lang. Tama. Ang tagal na nating tinanggap yun, mali po yun. Diba, hindi dapat yung kulturang ganun. Hindi okay yun. Hindi mo sabihin, you can actually prove a point without being offensive. True. At saka, Ito lang yung Alvin na papakinggan. Alvin, ano ba pangalan nito? dinabayaran kayo ng taong bayan. Official siya. O hindi kayo nandyan para magpa-cute. Wala Eh. kang pakialam sa Init ng kalooban ninyo. Diba? Parang do your job well. Yes, ma'am.
Di ba nakakagalit? Galit na galit siya eh. Actually, hindi ko rin alam yung context na hindi pala niya nakita si Ann Curtis talaga. Na hindi niya pala talaga nakita in real life si Ann Curtis. Teka, asa na ba yung comment ng asawa niya? Ito yung asawa niya, guys. So, basahin natin. Sa garahe siguro yung natulog after that comment. Siguro. Nakakaloka siya. O, sabi ng ito po yung asawa ni Bong Sontay, Sabi niya, I want to be ano ba to? Ang dami namang words, ang daming letters. I want to be unequivocally clear. Shit. My children and I do not agree with, and we do not condone, the analogy made by Bong. The news circulating that I laughed and therefore approve of what was said is false. I will not allow that narrative to stand unchallenged. To Ann Curtis and her family, I am deeply sorry. No woman should ever be spoken about that way. And I understand if words alone feel insufficient. Please know that my heart goes out to you and I stand with you. Diyos ko. O, nagsalita na yung asawa niya, no? And, equivocal. Sorry na, unequi nga do. Kalbo! Putang ina. Ito na si Kalkal Bobo. Bakit dumodoble ka? Dumodoble siya eh. Hanapin ko nga yung reason. Later. Social. Or later. Ganon. So, dahil dyan, meron na rin na mga naglabas ng statement. Ayan. So, from law firm, ayan, law office, counsel for Ann Curtis issue statement, ayan. So parang si Jasmine ata yung kapatid niya ang nag-file ng ay ito pa, may kupal pa dito, sandali lang. You guys have to hear this. Oh my God. Opo. Kahit anong sama ng iniisip mo, may nakita kang babae, gusto mong gusto mong gusto mong sila, harapan na, Hindi kasalanan yun. Yan. What? Sir, what? 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 Saang universe ka nakatira? What? Sir! Doon pa lang sa sinabi niya, gusto mong like what? Sorry guys ha. Trigger warning. Lahat pala nag-trigger warning ako. Pero, what? Yung kapatid, bumanat pa. Si Jasmine Curtis. Opo. Parang binabastos daw. Yung kapatid niya, hindi daw tama. Kayong mga artista, yung mga ganyan. Ikaw, Jasmine, bakit ka nagpo-post ng mga bikini pictures mo sa social media, sa mga pahayagan? Hindi ba para ikaw yung pagnasahan? What? Para ikaw ay sumikat? Huwag mong sabihin art yun. Huwag mo sabihin ini-endorse mo yung brand ng bikini. Yung resort. BS yan. Hindi kami mga ungas dito para maniwala sa'yo. Gago ka. Hindi rin kami ungas. Hindi rin kami ungas para makinig sa'yo. Shit ka. Uy, gago to. Totoo ba yan? Gago sinabi niya talaga on radio? On radio? Oh my gosh. Someone please file a disbarment case against him under sa mas strict na CPRA ng lawyers. Pinanganak kang bobo, lalaki kang bobo, mamamatay kang bobo. My God! Bakit may mga lalaking ganito? Bakit may mga lumalakas na ang loob? Ayan na tangin nang yan. Pota, padami na sila ng padami. Si Bong Sontay, Alvin Aragones talaga. Ferdy Topacio, pa Big Four na. Nakakainis yung statement. Papansin siguro, yan ba ang only way to be popular? Hindi ko talaga magets. So, kapag ba model ka ng swimsuit, pwede ka nang pagsabihan ng ganon. Artista sila So, they can be brand ambassadors. Tsaka nasa beach siya. Rage bait, baka. Pero ang tanga niya mag-rage bait, no? Ganong matter. What? Just because nagpo-post ng bikini yung mga babae sa What? Guys, I think
we really have a problem here. We really, really have a problem. Ganyan talaga ang rage bait. Pero ang kapalit nun yung ano niya, pagiging lawyer niya kapag nireklamo siya. Para lang makapag-rage bait siya. I don't think he's really smart to do that. Alam mo yung naging lawyer ka pero tanga ka pa rin. For whatever reason, parang wala na silang respeto talaga sa mga babae. As in, di ba effective? You're raging towards it. Oo. Oo na lang. Oo, umuo naman ako. Totoo naman kasi, the audacity of that person, parang doon ata ako nagugulat talaga ako sa ano. Nagugulat talaga ako sa audacity ng mga tao to even say those things. Parang, Diyos ko. Ito daw sabi ni Ann Curtis. Every woman and girl deserves dignity, respect, and safety in every space, including public institutions and online, sabi ng UNICEF. So, nirepost daw to ni Ann Curtis. Speaking of Ann Curtis, siya po yung nagsalita na. Sabi ni Ann Curtis, "Hi, it took me a while to speak up. I was focused on what mattered most, being reunited with my family who were stranded in the Middle East and getting home safely. I am home now, and I'm ready to say what needs to be said. Not for revenge or drama, but because remaining silent would be wrong. For me, and for every woman watching, by now many of you have heard the remarks made by Mr. Bong Suntay. A vulgar, sexualized analogy, my name disgustingly used without my consent, in the wrong context, and more importantly, without an ounce of respect. My initial reaction was one of shock. I was hurt, disturbed how perverted it was, and angry. But now my But now my thoughts are clear." Sorry po. Clear na yung throat niya. Sandali. Wait lang. What happened to me isn't rare. It happens to women every day, in offices, in group chats, in rooms where men think no one is listening, or worse, in rooms where they know everyone is and simply don't care. What made this incident different is that it came from someone holding public office. Mr. Suntay, I won't spend much time on you, not because what you did was small, but because this was never really about you. Since you used me as an example, let me use you as one too. You become the poster boy of something much bigger, a culture that still thinks it's acceptable to talk about women this way. Worse, one that tolerates it from our leaders. As they say, misogyny dressed up as a joke is still misogyny. You hold a seat paid for by taxpayers. Women are taxpayers. I am a taxpayer. We are not props in your commentary. I do not accept your non-apology, but I also do not carry this as a personal wound. I do, however, accept your wife's apology, because as a wife and a mother myself, I know exactly what she must be feeling. That particular kind of embarrassment, that helplessness, that quiet grief of watching someone choose so poorly in public. To her and to your children, this is not your shame. Please know that. And I hope everyone reading this extends them the same grace. They did nothing wrong, and they deserve to be left out of it entirely. Now, what I will carry is the responsibility to say clearly on behalf of every woman who has been spoken about this way. We deserve better, not just now, while this topic is a hot issue, but every single day. Not just from Mr. Suntay, from all of it. From the casual sexism disguised as clever remarks, from public officials who forget who they serve, from a culture that still asks women to laugh it off, but not to be so sensitive and to pick their battles. Every time a remark like this goes unchallenged, we lower the bar for what leadership looks like. Every time a woman is reduced to a cheap remark by someone holding a position of public trust, and nothing happens. We tell the next generation of women exactly where they stand. That is what I refuse to accept. Any leader who cannot respect women does not understand leadership at all. Respecting women, after all, is simply basic decency. To the Ethics Committee, I hope you do not let this pass. The integrity of public office depends on the standards it upholds. I will be seeking legal advice and will consider all my options looking forward. I cannot believe how many misogynists have revealed themselves the past couple of days. To everyone who used their voice to stand up for us and fight for our respect, both men and women, thank you. And if anyone is wondering why Women's Month still matters, this is exactly why. O, diba, palakpakan for Ann Curtis? Ako na lang, wala akong sound effects. My God.
Ang haba ng litanya ni ate at in English. O, di ba? Nabasa natin yon. Pero hello, Yellow. Welcome to the stream. Welcome to Balitang Ina News. Yes. So, yun nangyari kay Ann Curtis is very, very unfortunate but very, very eye-opening incident, no? Kasi dumadami na sila. Dumadami na sila. Uy, thank you, Yellow. Thank you, thank you. Thank you sa pag-subscribe. Salamat. Bakit wala tayong alert? Ayusin ko pa nga itong overlay ko. Anyway, ayan. So, Women's Month this month, no? At ganito pa rin yung mga nakikita nating mga comments, mga nakikita nating post, let alone mga taong nagsasabi ng mga ganitong klaseng mga bagay sa mga babae. Catcalling, may mga witwiw, ganun, di ba? Catcalling, na-topic mo na ba yung tungkol sa interview? Pero tapusin mo na natin si Suntay, no? Just wanna say for the women out there, no, mga katulad kong mga babae na nakaranas din ng catcalling, well, during my days, elementary, high school. Hindi naman elementary kasi nakikipagsapakan pa ako no elementary. Mga high school, college. Wala talagang pinipiling pananamit, guys. Kapag ang isang tao ay mapagsamantala, mananampal? Mananampal, ano ba yan? Mananampalataya. Ano yon? Sila ay magte-take advantage. Whatever dress you or whatever clothes you have, revealing man yan, tago, naka-jacket o hindi. So, ang isi-share ko lang ay itong na-trigger na memory. Back when I was in college. Ako po, pag nananamit ako nun, hindi kasi ako girly. Hindi kasi ako like, girly, hindi. Isa akong boyish na babae. Hindi naman po ako tomboy, hindi naman ako bi, pero babae po ako. Pero boyish talaga ako manamit. So, I'm wearing like jerseys or oversized shirts and oversized jacket. And, uso pa kasi nun dati yung elephant pants eh. So, naka-elephant pants or naka-flare pants, ganon. Basta hindi kapit sa shape ng katawan ko. Because I already have this fear na baka tignan ako, ayoko tinitignan ako, ayoko napapansin ako. Ganon. Parang wallflower effect lang. Sumakay ako sa jeep, pauwi sa bahay namin. Galing university. Nag-jeep ako. Naka-oversized shirt. As in talagang macho yung damit ko. Malaking shirt, naka-jacket, naka-maluwag na pants, naka-rubber shoes, naka-backpack. Naka-ano pa ako nun, naka-cap pa ako nun. So talaga yung mga pormahan na geng-geng, ganon. Ganon yung mga pormahan ko nun. So, ang nangyari sa jeep, napuno yung jeep sa paradahan, sa sakayan. Sorry, sakayan. Napuno yung jeep. Tapos, syempre nag-aabot kayo ng ng bayad, pamasahe, nag-aabot kayo, 'di ba? Siksikan sa jeep. Alam niyo yung katabi ko, or parang may isang taong nasa gitna namin, nag-abot siya ng bayad, Nag-abot siya ng bayad. Pinatong lang naman niya sa dede ko. Sorry sa term. Pero pinatong niya sa dibdib ko. Pinatong niya sa dibdib ko yung kamay niya para mag-abot ng bayad. Tapos tinignan ko siya, lalaki siya. Tapos parang hinawi ko yung kamay niya. Tapos nagalit siya. The only good thing about me not understanding Ilocano is that kapag nagagalit sila or parang may sinasabi silang parang alam mong nonsense, kaya mong i-brush off kasi hindi mo naiintindihan. Kaya sabi ko na lang, parang nagagalit siya, parang sinita niya na bakit ko binrush yung kamay niya, bakit ko hinawi yung kamay niya. Sabi niya, nagbabayad ako. Tapos sabi ko, nagbabayad ka nga, nakapatong naman yung kamay mo sa dibdib ko, kuya. Sabi ko sa kanya. Tapos yung mga, merong hati, ganon, ay, gumaganon-ganon yung mga ibang tao na hindi ko alam kung para sa akin or para doon sa lalaki. Ang nangyari pa, pag may mga ganyan ako nararamdaman sa jeep, hindi ako bumababa mismo kung saan ako nakatira. Kasi ayoko malaman niya kung saan ako nakatira. Yung parang nililihis ko. So, ang nangyari, bumaba ako sa simbahan. Nagsimba muna ako. Tapos, nung nakalayo na yung jeep, saka ako naglakad pauwi sa amin. Medyo 2 blocks ata away. Ganon. So, parang, isipin mo yon, ganon na nga yung pananamit ko. Hindi naman ako revealing magdamit.
Yun yung ano ko, analogy doon. Ba't ko shinare? Wala sa pananamit yun. Nasa lalaki yun. Nasa lalaki kung paano mo ikokontrol yung sarili mo. Yung sarili mong kamanyakan. Pwede naman nakahang lang yung kamay mo, di ba? Bayad, paabot. Hindi yung iapapatong mo. Magpapakuha ka ng dugo, nakaganyan yung braso mo sa dibdib ko. Ano yun, di ba? Kapag manyak, in short. Sa ako, hindi naman sinadya, pwede naman mag-sorry. Oh, hindi siya nag-sorry. Parang niridicule niya pa ako na, hey! Hindi ko na kaya naiintindihan. Hindi ko naiintindihan kasi Ilocano yung sinasabi. Pero, hey, parang sinishame niya ako. Na inabot na lang niya sa iba yung bayad niya yung nasa tapat ko. Sabi ko, pwede naman mag-abot ng pwede naman mag-abot. Pero alam niyo kung ano na-feel ko noon, natakot ako. Natakot ako na naiiyak ako na hindi ko maintindihan. Lalo na hindi pa ako confrontational. Tapos ang sobrang, parang natakot talaga ako. Natakot ako, naiiyak ako sa buong ride. Kaya siguro naisipan ko bumaba sa simbahan. Tapos pag-uwi ko, umiyak na lang ako. Na parang feeling ko talaga na molestya ako. Ganon yung feeling. Tapos hindi pa natin kasi noon alam paano i-address yung mga ganitong bagay. Lalo na sa personality ko na hindi kasi ako confrontational. So parang I'm just sucking it up na lang, parang ganon. Pero yeah, ganon yung feeling. Hindi, Diyos ko, yung analogy guys, mahiya kayo sa mga magulang nyo. Mahiya kayo sa nanay nyo. Kung hindi kayo okay ng nanay mo, sa girlfriend mo, sa asawa mo, sa anak mo, na babae, please, give them respect.